Matapang ang mga sagot ng Malacanang sa pinakahuling mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Ito ang buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibinebenta raw ng pamilya Marcos ang gold reserves ng bansa. Sabi ni Castro, mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ang nagsabing regular activity ng ahensya ang pagbebenta ng gold reserves sandaling tumaas ang presyo nito. Kaya tanong niya, wala raw bang economic experts na nag-a-advise kay Duterte? Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Hindi rin pinalampas ni Castro ang pahayag ni Duterte na bumalik na ang bentahan ng droga sa Davao, Cebu at Manila at talamak na rin daw ang mga krimen gaya ng pang-hold up. Sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So ang ibig ba sabihin nun napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. Nanindigan naman ng palasyo na sineseryoso nila ang lahat ng pahayag ni FPRRD at sasagot sila sa mga ito. Dapat daw yung gawin para makaiwas sa fake news lalo't nakasisira raw sa ekonomiya at sa bansa ang mga pangiintrigang pinapasok sa utak ng mga mamamayan. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. At sa puntong ito, magkakasama natin si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon, Ariel. Pag-usapan muna natin ito pong bagong pagkakatalaga sa inyong posisyon. Ano po, ang nakala po ng lahat, tanging si Secretary Jay Ruiz ang manunumpa kahapon. Pero ipinakilala rin po kayo bilang bagong Palace Press Officer. Kailan at paano po ito in-offer sa inyo itong pwestong ito, Yusek? Okay, madalas ko na nasabi, hindi tayo talaga taong politiko. Hindi ako mahilig sa politika. Although yan ang mga topics natin sa ating YouTube channel. In-invite ako, I was invited. Hindi ko na sabihin kung sino. And then hindi ako agad nag-okay kasi ayoko nga sana sa politika, but until I was told na maybe I could be of help to curtail fake news and to tell to the people kung paano nakakatulong at kung ano mga programa ng pamahalaan. At ito ay para sa best interest ng taong bayan. So, kaya napapayag na rin ako, Cheryl. Oo, pero nag-usap po ba kayo ng personal ni Jay Ruiz? Is this something, Secretary Ruiz, is this something po na diniscuss nyo muna bago nyo fully tinanggap? Yung pag-invite sa akin, hindi kami sabay in-invite. So, nakita ko na lang siya, nandun na rin siya. So, nagkagulatan kami. So, yun. Nagkagulatan lang kami na kami yung na-invite. Ang iniisip po, marami nga po kasi ang na-surprise, but have you been a supporter talaga po ng ni PBBM noon pa? Okay, hindi tayo supporter at the time. Sa election, alam natin may kanya-kanya tayo na iboboto. Pero after the elections, after manalo ang Pangulo, pati sa ating radio program dito sa Usapang Batas, I've been encouraging people, since may presidente na tayo, we have to support the government. We have to support the president as our leader. Kasi leader na po natin siya and we have to support. Hindi pwedeng
pag-criticize mo, ang iyong purpose is to destabilize or to pin him down. Ang pag-criticize sa Pangulo or sa pamahalaan ay para makatulong ka upang ma-improve kung meron man dapat i-improve. So yan po yung ating naging panuntunan at the time, no? Na after the election, I said to all the viewers and listeners sa program natin sa Usapang Batas that we have to support the government. Yusek Castro, bago po sa pandinig itong posisyon ninyong Palace Press Officer, maihahalin tulad po ba ito bilang tagapagsalita po ng Pangulo? Actually, hindi po tayo matatawag na presidential spokesperson. Wala na po yung office ng presidential spokesperson. And the president will be speaking for himself. Ang mandato ko lang, Cheryl, ay kung ano man ang hindi na itanong Pangulo, atin i-expound, i-explain. Kasi may mga pagkakataon na naitatanong sa Pangulo ang ibang mga katanungan pero baka hindi na nasasabi o hindi na itatanong ang lahat ng detalye. So that will be my mandate to explain, to expound kung ano ang direktiba at pronouncement ng Pangulo at ng Palasyo. Yusek Claire, unang araw pa lamang, isa din yun ang binueltahan, yung ilang patutsada po sa Administrasyong Marcos. Sabi ng netizens tuloy, nakahanap na ng katapat ang mga troll. Ano ang reaksyon nyo on this? Ayoko naman sabihin na nakahanap ng katapat ang mga trolls. Siguro ang atin lang dapat na gawin, Cheryl, is sagutin ang mga katanungan, ang mga intriga. Ang dahilan naman dito kung bakit natin kailangan sagutin ay para yung mga tao, ang taong bayan ay malinawan kung ano ba yung totoo. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa gawa-gawang kwento na walang basihan. So, obligasyon natin, kahit hindi ako nandito sa posisyon na ito, Cheryl, gagawin at gagawin ko. Sabi nga natin, nasa radyo tayo, nasa YouTube channel, meron tayong YouTube channel, at yan din naman ang ginagawa ko. Ang ituwid, no, kung ano yung mga mali na nasasabi. At although hindi ko sinasabing may monopolya ako ng katotohanan. May mga pagkakataon na may mga pagkakamali tayong maaaring nasasabi at kaya ini-encourage natin kung meron man akong pagkukulang o may mga mali akong nasabi, ibigay sa atin. No? Ibigay sa atin kung ano man ang materyales, ebidensya, para maituwid natin kung ano man ang maling nasabi natin. But still, yun ang ating ipaglalaban. Gusto natin ang taong bayan ay mabuhay sa katotohanan. Ang po at napansin ng ating mga kababayan, matapang ang tono. Matapang na tono. Aasahan ba na ganito na kaagresibo ang bagong pamunuan po ng PCO sa pagsagot po sa mga patutsada? Depende, Cheryl, kung ano bang klaseng patutsada. Kung may sense at dapat sagutin na patutsada, talagang sasagutin natin yan nang may basihan. Hindi tayo basta-basta magsasalita ng kwentong kutsero lang. Lahat ng ito, ang lahat na sasabihin natin dito, lalo-lalo na kung ito ay patungkol sa direktiba ng Pangulo, dapat laging may basihan. Yun ang ating lalabanan, ang fake news. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon ni Secretary J. Ruiz at kayo po, Yusek Castro, na talagang makausap po ng personal si Pangulong Bongbong Marcos at ano po ang ibinigay niyang instructions po sa inyo? Yes, oo, nakausap natin ang personal ang Pangulo at ang instructions lang niya ay ipahatid sa taong bayan kung ano ba ang programa na makakatulong sa ating sa kapwa natin, sa Pilipino. May mga pagkakataon kasi, Cheryl, kahit nandiyan ang good news, kahit nandiyan ang mga programa, ang proyekto ng pamahalaan, natatabunan ng fake news. Mas napag-uusapan kasi ng media yung mga malulutong na mura, yung mga malulutong na mga intriga. Kaya yun ang magiging direktiba natin, ito ang magiging mandato natin, iparating sa taong bayan ano ang kanila magiging pakinabang sa pamahalaan. Ang sinabi po ni Secretary Chavez, kaya po siya ay nagbitiw sa pwesto ay hindi po niya na-i-deliver yung inaasahan pong klase ng trabaho na dapat niyang i-deliver. Ano ho ba ang aasahang pagbabago sa PCO sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary J. Ruiz? Isa siguro na pagbabago dito ay ang pagiging mas aktibo na ipaalam sa media, sa taong bayan, kung ano ba ang nangyayari sa pamahalaan, kung ano nga, katulad na sinabi ko, proyekto, kung ano ang mga
maaari nilang makuha na ayuda mula sa pamahalaan. And at the same time, hindi lang ang proyekto ang pag-uusapan natin dito. Kung may mga issues na dapat agad sagutin, hindi na sila maghihintay ng araw. Sasagutin agad natin ito. Mas magiging aktibo po ang PCO. May mga pagkakataon po na hirap po ang media na makahingi ng reaksyon even mula po sa PCO at sa pagharap po sa media, mas kayo po ba o mas magiging visible at mas madali po bang maaabot kayo, Yusek Castro? Yes, patunay na ito. Nakaharap mo na ako, Cheryl. Okay. Yes, pangako natin, kung magkakaroon tayo ng press briefing, kung kakayanan natin ng araw-araw at hindi bisa ang mga miyembro ng media, aaraw-arawin natin to. Basta may mahalagang bagay at mahalagang issue na dapat pag-usapan, nandiyan agad tayo. Paano po ang inyong vlog? Magpapatuloy pa ba, Yusek? Yes, hindi pinagbawalan, basta hindi conflict of interest. At ito naman ay, Cheryl, ang sasabihin ko sa ating vlog ay personal na opinion ko, personal na pag-aaral, at ito ay nababase din sa batas at sa mga ebidensya. At hindi ito magre-reflect. Lahat ng masasabi ko sa aking vlog ay hindi magre-reflect sa Pangulo or rather, hindi siya ang masasabi nating direktiba o pronouncements ng Pangulo. Ito ay personal ko na opinion. Marami pong salamat sa inyong oras, Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.